kami sa airport at tulad ng anak ko ay excited na rin ako umuwi. Gusto ko na makita si Ian at ang bunso kong kapatid. Sa totoo lang ay uuwi ako para i-surprise siya. Hindi pwede na wala ako sa araw ng graduation niya. Pinahanga ako niya ng sobra dahil sa pagiging mabuting kapatid niya sa bunso namin at sa pagiging matatag niya. Ilang oras na naging flight namin. Tanghali na kaming nakarating sa Philippine Airport. Sinalubong kami ng nakangiti na si Mommy Bea. Mabilis ako lumapit sa kanya at niyakap ko siya. Hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko. Naiiyak na ako habang yakap ko siya ngayon. "Welcome back, anak. I miss you." Malambing na sabi niya sa akin. "Thank you po, Mommy. I miss you too." Sagot ko sa kanya. "Tayo na. Alam ko na pagod ka sa biyahe." Saad niya sa akin at binuhat niya si Lucio. Bumiyahe kami papunta sa bahay namin. Ang bahay na ipinagawa ko. Nakataas ng dugo at pawis ko sa pagtatrabaho ko sa Spain. Nang makarating na kami sa bahay ay wala pa mga kapatid ko. May mga pagkain na dala si Mommy kaya handa na ang lahat kapag umuwi na sila. "Anak, kumusta ka na?" Tanong sa akin ni Mommy habang inaayos ko mga pagkain sa mesa. "Okay naman po ako, Mommy. Masaya po ako na nakauwi na po ako dito. Nakasama ko na ulit ang mga kapatid ko. At ang lahat ng mayroon ako ay dahil po yun sa inyo. Kaya sana po yayaan niyo ako na magtrabaho sa Wrights." Nakangiti na sagot ko sa kanya. "Wala ka bang balak na magtayo ng restaurant mo?" Tanong niya sa akin. "Wala po. Alam ko po na itatanong niyo yan sa akin pero wala po. Mas pangarap ko po na magtrabaho sa Wrights." Honest na sagot ko sa kanya. "Are you sure?" Tanong niya sa akin at nakikita ko ang pangamba sa mga mata niya. "Mommy, kung iniisip mo ako, okay na po ako. 3 taon na pong nakalipas. Masaya na po ako ngayon sa buhay ko. Masaya po ako at hindi niyo na po kailangan na mag-alala sa akin." "Okay, anak. Sasabihin ko sa Jeff na papasok ka sa Wrights." Sabi niya sa akin. "Thank you po, Mommy." Nakangiti na sabi ko sa kanya. "Ate? Ate Sunshine?" Napalingon ako dahil narinig ko ang boses ng kapatid ko. Umiiyak siya habang lumalapit sa akin. Mabilis niya akong niyakap at ganoon din ako sa kanya. "Ate, nakauwi ka na. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip?" Umiiyak na tanong niyan sa akin. "Opo, totoo po. Kaya huwag ka nang umiyak. Nandito si ate, hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iwanan pa." Umiiyak na sabi ko sa kanya. "I miss you, ate. Mahal na mahal kita." Umiiyak na sabi niyan. "Mahal na mahal din kita. Huwag ka nang umiyak. Ang ganda-ganda mo. Malaki ka na para mag-iiyakin." Sabi ko sa kanya habang pinupunasan ko ang mga luha niya. "Masaya lang ako, ate. Masaya lang po ako. Sobrang saya ko lang na nakauwi ka na. Sigurado ako naiiyak din sa bunso ko pag nakita ka niya." Sabi niya sa akin. "Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Masaya ako dahil hindi mo siya pinabayaan. Masaya ako na nagtutulungan kayong dalawa. Magbihis ka na doon para makakain na tayo. Alam ko na mamayang hapon pang uwi ni Bunso." "Sige po, ate. Alam ko rin na pagod ka sa biyahe." Sabi niya sa akin. Pumasok na siya sa silid niya at nagbihis na siya ng damit. At nang lumabas na siya ay kumain na kami. Masaya kami nagkukwentuhan habang kumakain kami. Tumagal pa si Mommy ng ilang oras bago siya umuwi. Natulog na muna ako dahil inaantok ako. Sige na muna mag-aalaga kay Lucio dahil wala itong balak na matulog. Mga 2 oras din yata ang tulog ko. Nagising na ako dahil dumating na ang kapatid ko at sobrang saya ko dahil kompleto na kami. At tama nga si Yen, may iyakan na naganap. Hindi kasi siya makapaniwala na nakauwi na ako. Pinagluto ko sila ng masarap na hapunan. "Ate, ang sarap nitong niluto mo. Chef ka na talaga ngayon." Sabi sa akin ni Bunso. "Talaga ba, Bunso? Bakit, dati ba hindi masarap pagluto si ate?" Tanong ko sa kanila. "May masarap naman po at may hindi rin po. Pero ngayon ay alam ko na lahat ng iluluto mo sa amin ay masarap na." Nakangiti na sagot niya. Tumawa naman ako dahil honest siya. Tama naman kasi ang sagot niya. Noon talaga ay may masarap at hindi masarap akong niluto. Parang yung buhay ko dati. Pero ngayon na masaya na ako ay wala nang dahilan para maging mapait ang luto ko. Sa kalagayan ko ngayon kahit ang palaya kaya ko nang patamisin. Pero syempre biro lang yun. Masaya lang ako dahil marami ang nagbago sa akin. At ang lahat ng mga pagbabago na iyon ay maganda. Niyakap ko kasi ang lahat ng maganda na dumating sa buhay ko.
Pinilit ko na lumabas sa comfort zone ko para mapabuti ko palalo ang sarili ko. Dahil kagaya na sabi ng guro ko sa Spain, walang masama kung susubukan ko ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Sa paglayo ko'y hinubog ako ng panahon. Mas naging malawak ng pag-unawa ko ngayon at naging bukas ako sa mga posibilidad. Sa mga magagandang posibilidad at oportunidad. Sa mga susunod na araw ay papasok na ako sa rights. Handa na ako. Handa na ako makita ulit ang mga tao na naging dahilan ng sakit. Alam ko sa sarili ko na hindi ko pa siya napapatawad at hindi ko alam kung kailan ko siya mapapatawad. Siguro hindi na iyon mangyayari pa pero alam ko ngayon ay kaya ko siyang harapin na parang hindi siya naging parte ng buhay ko. Nangako ko sa sarili ko na hindi ko ipagkakait kay Simon ang anak niya dahil alam ko na nais ni Lucyong makita ang daddy niya. Simula noong umalis ako ay ni minsan hindi siya nabanggit sa akin ni Mommy. Sila na Xavier ay hindi nabanggit sa akin. Wala din akong balita dahil hindi naman ako interesado. Sa loob ng 3 taon ay nasanay na ako sa Spain, kaya naman naninibago ako dito sa Pilipinas. Namamahay ako at hindi ako makatulog. Umangon na lang ako para gumawa ng resume ko. Nais ko kasi na formal na mag-apply sa rights. Ngayon ko lang din naisip kaya naman pupunta ako doon sa bagong branch nila. Bukas ay mag-a-apply ako at good luck sa akin. Sana makapasa ako sa kung sino man na mag-i-interview sa akin. Alam ko na magugulat sa Mommy Bea pero gusto ko rin itong gawin. At kung sakali na hindi ako makapasa ay saka na ako hihingi ng tulong. Medyo natatawa na ako sa iniisip ko. Mas mabuti na matulog na ako ngayon. Good luck, Sunshine. Kaya mo to. Just be yourself but for now, matulog ka na para fresh ka bukas. Kausap ko sa sarili ko. Nakatayo ako ngayon sa labas ng Wright's Diner at masasabi ko na wala pa rin pagbabago. They maintain the whole restaurant. I mean, hindi ito ang branch na pinagtrabahuhan ko dati pero alam ko, noong umalis kami ay ginagawa na ito. Nagpapalit lang sila ng pintura pero ang disenyo ay ganoon pa rin. Same lang din sa kabilang branch. Huminga ako ng malalim bago ako pumasok sa loob. Hindi naman ako kinakabahan. Gusto ko lang na maging confident ako. Good morning, ma'am. Nakangiti na bati sa akin ng isang staff. Good morning din sa'yo. Gusto ko sana na mag-apply as a chef. Nakangiti na sabi ko sa kanya. May dala po ba kayo na resume, ma'am? Magalang na tanong niya sa akin. Meron. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang resume ko at ang sabi niya sa akin ay tatawagin niya ako. Umupo muna ako dito at naghintay ng ilang minuto. Tinawag naman ako at sumama ako sa staff na pumasok sa loob ng office ng head chef nila. Bumungad sa akin ay isang magandang babae. Good morning. Have a seat. Nakangiti na sabi niya sa akin. Good morning. Thank you. Nakangiti din na sabi ko sa kanya. Sabay upo sa upuan na nasa harapan niya. Nakita ko na hawak niya ang resume ko. May mga tanong siya sa akin at sinugot ko naman ito. Tatawagan ka na lang namin kapag hindi natuloy ang unang applicant. Sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya kahit na medyo naiinis ako. Bakit pa niya hindi sabihin sa akin na hindi ako tanggap? Nakakainis lang dahil kailangan pa niyang sabihin na tatawagan na lang niya ako. Kahit halata naman na hindi niya ako tatawagan. Okay, chef. Thank you. And have a nice day. Nakangiti na sabi ko sabay tayo para lumabas na sa office niya. Wala naman akong narinig na salita mula sa kanya pero okay lang dahil hindi naman na kailangan. Tanggap po ba kayo? Nakangiti na tanong sa akin ng staff na nag-assist sa akin kanina. Hindi. Mas qualified daw kasi yung una nag-apply. Sagot ko sa kanya. Nag-apply po? Pero wala pa naman po nag-a-apply na iba. Biglang bulalas niya pero agad din niyang tinakpan ang bibig niya. Alam ko na na-realize niya ang mga sinabi niya. Sorry po. Anya sa akin. Naku, okay lang. No problem. Baka nga hindi ako pasado sa standards niya. Nakangiti pa rin na sabi ko sa kanya. Kala ko talaga may makasama na kami magandang chef. Pabiro na sabi niya sa akin. Malay mo naman, dito ako magtrabaho. Sabi ko sa kanya. Sana nga po. Chef? Sunshine. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Chef Sunshine, bagay na bagay po sa inyong name niyo. Sige, alis na ako. Try ko pa na mag-apply sa kabilang branch niyo. Natatawa na sabi ko sa kanya. Lumabas na ako at dumaan muna ako sa mall. Bala ko mag-grocery dahil konti lang naman ang stocks namin sa bahay. Total, nandito na ako sa labas kaya naman isasabay ko na lang. At habang nag-iikot ako dito sa supermarket ay narinig ko na may tumatawag sa phone ko. Hello, Mommy? Hello, anak. Nasaan ka ngayon? Tanong niya sa akin. Nandito po ako sa mall. Dumaan po muna ako dito sa supermarket. Sagot ko sa kanya. Okay, anak. Dito ako ngayon sa bahay niyo. Saad niya sa akin. Okay po, biblisan ko na lang po. May pasasabay po ba kayo? Tanong ko sa kanya.
Wala naman anak. Sige na, bye na. Huwag ka magmadali. Tumawa ko dahil kilala na talaga ako ni Mommy. Noon ay naiilang ako na tawagin siya na Mommy pero ngayon ay sanay na ako sa kanya. Masaya ako dahil mas lalong lumalim ang koneksyon na meron kami sa kabila ng mga nangyari noon. Kahit pa sinabi niya na wag ako magmadali ay nagmadali pa rin akong tapusin ang pamimili ko. Nagtaksi na lang akong pauwi at nang makarating na ako sa bahay ay sinalubong ako ni Lucio. Mommy, where have you been? Tanong niya sa akin. Sa grocery store lang po. Sagot ko sa kanya. Di mo ako sinama. Sorry po, ayoko si ni Mami na storboy ng tulog mo. Malambing na sabi ko sa kanya. Anak, ang bilis mo naman yata. Natatawa na sabi ni Mommy. Ang totoo po niyan, Mom, ay galing po ako sa Rights. Sa Rights? Opo, nag-apply po ako. Sagot ko sa kanya. Nag-apply? Kitang-kita ko sa mga mata niya na nagtataka siya. Nag-apply po ako. Nag-walk-in po ako pero hindi ako natanggap. Natatawa na sagot ko sa kanya. Anong hindi ka natanggap? Nakita ko kaagad ang inis sa magandang mukha ni Mommy Bea. Sabi niya kasi tatawagan na lang. Humanda talaga siya sa akin. Mom, relax. Hindi man ako natanggap pero tanggap niyo naman po ako ni Daddy, di ba? Kalma lang po kayo dahil gugulatin ko siya. Papasok na ako bukas. Natatawa na sabi ko. Naku, siguro Sino po, Mommy? Si Julia, isa sa mga bagong head chef sa Rights. Sabi niya sa akin. Hayaan niyo na po, Mommy. Huwag niyo pong sirain ang araw niyo na dahil lang sa kanya. Sabi ko kay Mommy. Naiinis ako, anak. Pero hayaan mo na, pumasok ka na lang sa Rights. Sabi niya sa akin. Thank you po, Mom. Ang lakas ko po sa inyo. Pabiro na sabi ko sa kanya. Namahan. Mabilis na sagot niya sa akin. Nagtawanan na lang kaming dalawa ni Mommy. Hindi ko alam kung ano ugali na meron si Julia pero ngayon pa lang ay feeling ko'y ayaw niya sa akin. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Bahala na siya dahil bukas ay gugulatin ko siya. Hindi ko naman aagawin ang posisyon niya. Ang mahalaga sa akin ay ang trabaho ko. Ngayong araw ay dumating na rin na mag-aalaga sa anak ko. Kaya naman bukas ay gugulatin ko si Julia. Sorry girl pero wala kang choice kundi ang makasama ako sa kitchen ng Rights. Sad ko sa sarili ko. Ito ang unang beses na feeling ko magiging challenge sa akin ang trabaho ko na kailangan ko pang maging mas masipag. Bigla na lang pumasok sa alaala ko mga panahon nagsisimula ako sa Rights. Lalo na ang mga panahon na kasama ko si Xavier. Erase. Okay ka lang ba anak? Tanong sa akin ni Mommy. Okay lang po ako, Mom. Sorry po, may bigla lang po ako naalala. Sagot ko sa kanya pero itong si Mommy ay kay ganda ng ngiti ngayon. Parang alam ko na iniisip mo. Anak, pwede ko bang dalhin si Lucio sa bahay? Gusto na kasi siya makita ng mga tita niya. Sige po, wala pong problema. Nakangiti na sagot ko kay Mommy. Thank you anak. Don't worry, iuuwi ko din siya. Saktong 7:00 ng gabi bukas. Kahit po doon siya matulog ay okay lang po. Sagot ko kay Mommy. Thank you. Sigurado ako na matutuwa si Jeff kapag katabi niya ang apo niya. Sabi niya sa akin. Hindi ko pwedeng itago ang anak ko. Hindi ko pwedeng ipagkait sa kanila. Sapat na ang 3 taon at alam ko na matutuwa si Lucio kapag nakita niya si Simon. Kapag nakita niya ang daddy niya at sana'y ganun din ito sa kanya. Baby, doon ka muna kay Mamita ha. Papasok sa work si Mommy. Kausap ko kay Lucio na ngayon ay kagigising lang. Okay po, Mommy. I love you. And I promise, behave lang po ako doon. Sabi niya sa akin. Very good, baby. Hinalagan ko siya sa pisngi at bumaba na ako para umalis. Nag-book na lang ako ng sakyan papunta sa restaurant. Maaga ako ngayon dahil ayoko namang malate sa unang araw ko sa trabaho. Alam na rin nila na may bagong chef na darating kaya naman natutuwa na ako ngayon. Alam ko kasi na hindi ako inaasahan ni Julia. Nakangiti akong pumasok sa loob ng restaurant. Nakasuot na rin ako ng uniform kaya nakita ko ang gulat sa mga mata ng staff na nakilala ko kahapon. Ngumiti lang ako sa kanya. Chef Sunshine? Bulalas niya. Good morning. Nakangiti na bati ko sa kanya. Good morning po. Sagot niya sa akin. Why are you here? Nagtataka na tanong sa akin ni Julia. This is how you welcome your coworker? Tanong ko sa kanya. You're not hard, kaya bakit ka nandito? I'm hard. Wala ba sinabi si Madam Bea? Nakangiti na tanong ko sa kanya. So, you're the new chef? Yes, I am. I am the new chef of Wright's Diner. Good morning everyone. I'm Chef Sunshine.
Nakangiti na bati ko sa kanila. Good morning, Chef. Welcome to Rights. Masayang sabi nila sa akin maliban kay Julia. Good morning, Head Chef. Nakangiti na bati ko sa kanya pero hindi siya sumagot. Nagkibit-balikat na lang ako. Sa tingin ko hindi talaga magiging madali ang lahat sa amin dalawa. Feeling ko first day ko pa lang ay mapapaaway ako. Pero kailangan ko maging kalmado. Lumapit sa akin ang ibang staff at ipinakilala nila ang mga sarili nila sa akin. Tama na, Jasmine. Back to work. Sabi sa amin ni Julia. And you, kaya bago-bago mo palang dito nakikipag-Jasmine ka na agad. Sabi niya sa akin. Sorry, Chef. Pero magkaibang pakikipag-Jasmine sa pakikipagkilala. Pangalan lang ang gusto kong malaman at hindi ang buhay nila. Sagot ko din sa kanya. Hindi ko alam na may pagkabastos ka pala. Baka nakakalimutan mo na ako pa rin ang head chef dito. Kaya know your place. Of course, I know my place. Pero sana ganun ka rin. Para walang tayong empleyado dito kaya wala kang karapatan na umastang boss. Alam ko na nagsinungaling ka sa akin kahapon. Wala naman talagang unang applicant. Pero okay lang. Hindi naman big deal sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya bago ako pumasok sa loob ng kitchen. Ngayon pa lang ay alam ko na hindi kami magkakasundong dalawa. Mahalaga sa akin ang trabaho ko at ang mga ibang staff dito. Kakaibang pakiramdam ko sa kanya. Sa tono pa lang ng pananalita niya ay alam ko na may something na siya. Pero sisikapin ko pa rin na maging maayos at maging kalmado lang ang lahat sa amin dalawa. Chef, mataray po talaga si Chef Julia. Lagi po yung galit kaya baka po pag-initan kanya lagi. Bulong sa akin na isang chef. Hayaan mo siya, di ko naman siya inaano. Trabahong ipinunta ko dito at wala nang iba. Ayoko lang nang ganoon siya sa akin makipag-usap. Kung gusto niya respeto ko, ibigay din niya yun sa akin. Sa atin. Sabi ko sa kanya. Sana po lahat ay tulad mo. Sabi niya sa akin. Hindi ako mabait. Work na tayo. Bago pa mag-integre ang head chef. Natatawa na sabi ko. Nagsimula na kami magtrabaho. Hindi ko alam kung ano ang meron sa araw na ito pero ang sabi nila sa akin ay ngayon lang daw nangyari na ganito karami ang customers dito. Naging busy kami lahat kaya naman wala nang time para magsungit sa akin si Julia. Nag-extend pa kami ng 1 hour at kami ang naiwan dito sa restaurant. Unang umuwi si Julia. Sinamahan ko muna ang mga ibang staff na matapos. Tumulong na rin ako sa kanila. Tumawag ako kay Mommy dahil nagpaalam ako na magluluto ako para sa mga kasamahan ko. Pumayag naman siya kaya magkakasama kaming kumain. Thank you po sa pa-dinner, Chef. Nakangiti na sabi nila sa akin. You guys did a great job today, kaya kahit ito lang ay maibigay sa inyo ng rights. Chef, kung hindi po masama magtanong, tatanong ko po sana, kaano niyo po si Madam Bea? Tanong niya sa akin. Mommy ko, ampun niya ako. Siya nagpaaral sa akin. Sagot ko sa kanila. Kaya pala kasing bait mo din siya. Sabi niya sa akin. Secret lang ito, huwag niyo sasabihin kay Julia. Mahirap na baka biglang bumait sa akin. Pabiro, nasabi ko sa kanila. So okay nga po kapag mabait siya. Mabait naman yun, sa akin lang hindi. Kumain ba kayo, huwag kayo mahihiya. Sabi ko sa kanila. Nagpatuloy kami lahat at nang matapos ng kamay sabay-sabay din kaming umuwi. Pagdating ko sa bahay ay nagpahinga na ako. Nakakapagod ang unang araw ko sa trabaho pero masaya ako. Alam ko na tulog na si Lucio kaya hindi na ako tumawag pa kay Mommy. Kinabukasan ay nagising ako sa tawag sa akin ni Mommy via video call at unang bumungad sa akin ang gwapong mukha ng anak ko. Habang lumalaki siya ay nagiging rights na talaga ang mukha niya. Kamukha na niya ang daddy niya. Good morning, Mommy. Good morning, baby ko. Malambing na sabi ko sa kanya. Mommy, mamamasyal kami ni Daddy today. Sabi niya sa akin at hindi ko ito inaasahan. Mommy, are you still there? Tanong niya sa akin. Yes, baby. Papayagan niyo po ba ako sumama kay Daddy? Tanong niya sa akin. Of course, baby. Thank you, Mommy. I love you so much. You're the best mom ever. Nakangiti na sabi niya sa akin. Anak, don't worry. Ipapahatid ko siya mamaya sa bahay niyo. Gusto ko siya siyang ipasyal ng daddy niya. Kung okay lang sa'yo. Sad sa akin ni Mommy. Okay po, Ma'am. Nang matapos na kami mag-usap ay bumangon na ako para maligo. Maaga ulit akong papasok sa restaurant. Wala si Julia dahil day off niya. Kaya naman naging magaan ang araw namin lahat. Masasabi ko na maganda rin naman ang araw namin. Sakto lang ang dami ng mga tao na kumakain ngayon dito. Bala ko rin na maaga kaming umuwi lahat para makapagpahinga ang mga kasama ko. Kaya naman saktong 8 p.m. ay nagpaligpit na kami. At habang naglilinis ako ng mga mesa ay narinig ko na may pumasok sa may pintuan. Close na po ka.
Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil sa taong nasa harapan ko ngayon. Mommy! Nakangiti na mukha ng anak ko ang bumungad sa akin. Hindi siya nag-iisa dahil hawak niya ang kamay ni Xavier. Nalaman ko na siya sa Xavier dahil sa suot yung uniform. Halos walang nagbago sa kanya. Naging matured lang siya pero ganoon pa rin ang tindig niya. Mommy, si Daddy Tito po ang nagatid sa akin dahil may kailangan pong gawin sa Daddy. Sabi sa akin ng anak ko. Behave ka ba doon? Of course po, Mommy. Mabait po silang lahat sa akin, kaya behave po ako. Sagot naman sa akin ng anak ko. Nakikita ko sa mga mata niya na masaya siya. It's good to hear that, baby. Salamat sa paghatid sa kanya. Pasasalamat ko kay Xavier. Nakatingin lang siya sa akin. Umiwas na lang ako ng tingin at pinaupo ko muna ang anak ko. Ayoko namang iwan itong ginagawa ko kaya naman tinapos ko muna bago ako mag-out. Lumabas na rin si Xavier. Siguro ay umuwi na siya. Nang matapos na ako ay nagpaalam na ako sa mga katrabaho ko. Baby, are you tired na ba? Tanong ko sa kanya. No, Mommy. Kain na lang tayo sa labas. Kumain na po kami ni Daddy Tito. Sagot niya sa akin. Baby, bakit Daddy Tito ang tawag mo sa kanya? Kasi kamukha po niya si Daddy kaya dati ko na din po siya. Okay lang naman po sa kanya, Mommy. Mas gusto po niya na Daddy itawag ko sa kanya. Sagot niya sa akin. Okay, hintayin na lang tayo ng taxi. Sabi ko sa kanya. Nakatayo kaming dalawa dito sa labas pero biglang may tumigil na kotse sa harapan namin. Daddy Tito! Masayang bulalas ng anak ko. Xavier? Tanong ko sa sarili ko. Ihatid ko na kayo. Naiwan din ni Lucio mga laruan niya kaya bumalik ako. Sabi niya sa akin. Sige. Pumayag ako at hindi na tumutol pa. Wala naman dahilan para tumutol pa ako sa alok niya na ihatid kami. Alam ko kasi natatanungin ako ng anak ko kapag tumanggi ako at mas mabuti na rin para makapagpahinga na ako. Sumakay kami ni Lucio sa box seat. Habang nasa daan kami, nagkukwentuhan ng dalawa. Mukhang magkasundo ang magtito. Ako naman ay pumikit na muna, tinayaan ko na lang sila na mag-usap. Mommy, we're here na po. Napadilat ako dahil narinig ko si Lucio. Okay, baby. Salamat sa paghatid. Sabi ko kay Xavier. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. Pumasok na kami ni Lucio sa loob ng bahay. Hindi na ako lumingon pa sa kanya. Mukha naman siyang maayos. May kung anong kirot akong nararamdaman. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na dapat ito nararamdaman ngayon dahil okay na ako. Okay na ako sa loob ng 3 taon. Ang buong akala ko'y wala na siya sa akin pero bumalik ang inis ko. Ang galit ko sa kanya sa ginawa niya sa akin noon. Ewan ko ba? Ayoko na siyang isipin pa pero hindi ko magawa. Ito ako ngayon, nagsasayang ng oras ko sa kakaisip sa mga walang kwentang bagay. Gumangon na lang ako at tinawagan ko si Angelo. Hi, love. Nakangiti na bungad niya sa akin. Hi, love. Kailan ang balik mo dito? Tanong ko sa kanya. It's a surprise. Sabi niya sa akin. Ganun ba? Tayo mo naman? How's your day? Tanong niya sa akin. Okay naman. Masaya ako sa trabaho ko. Sagot ko sa kanya. I miss you. Malambing na sabi niya sa akin. I miss you too. Sagot ko sa kanya. See you. Pahinga ka na ngayon. I love you. Sabi niya sa akin. I love you. Malambing na sabi ko sa kanya. 1 taon na kami magkarelasyon. Itinago niya sa akin ang tunay niyang pagkatao pero hindi rin nakatiis dahil inamin din niya. Galing siya sa isa sa mga mayamang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya 1 taon lang siyang naging driver namin sa Spain dahil need niyang bumalik dito. Pabalik-balik siya sa Spain at doon ko nakitang effort niya sa akin. 1 taon din siyang nanligaw kaya naman sinagot ko na din siya. Sa paglipas ng mga araw ay natutunan ko siyang mahalin. Walang dahilan para hindi ko siya magustuhan. Lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki ay nasa kanya na. Wala ding nakakaalam sa kanila na boyfriend ko si Angelo. Tanging si Liz lang. Maaga pa lang ay ginising na ako ng anak ko. Sunundo kasi siya ng driver nila mommy. May lakad sila at nais pa sana akong usama pero ako lang ang tumanggi. Mas gusto ko pa na pumasok sa trabaho ko kaysa ang sumama sa kanila at may ilang lang ako doon. Lalo na't nabalitaan ko na may girlfriend na si Simon. Pagdating ko sa restaurant ay nakasimangot na mukha ni Julie ang bumungad sa akin. Good morning, head chef. Have a nice day. Nakangisi na bati ko sa kanya. Asik niya sa akin. Maldita talaga siya sa akin pero ayoko siyang patulan lalo na ngayon na alam ko nasira ko ng araw niya.
Naisip ko lang na hindi ko na siya papatulan pa. Lalo na at alam ko na ngayon na kapag nakikita niya ako ay sira na agad ang araw niya. Literal na wala pa akong ginagawa, apektado na siya. Kaya magpapakabait na lang ako. Good morning everyone! Medyo nautal pa ako dahil hindi ko inaasahan na nandito si Xavier ngayon. Good morning, Chef Sunshine. Nakangiti na bati sa akin ng mga kasama ko. Good morning. Seryosong bati ni Xavier sa akin. Good morning, Chef. Binati ko din siya. Nagsimula na ang trabaho namin at nalaman ko ayon sa mga chismis ng mga katrabaho ko na magkasintahan pala si Julia at Xavier. Good for them dahil bagay na bagay silang dalawa na masamang ugali. Kibit-balikat na lang ako dahil masakit sila sa mata. Akala yata ni Julia inggit ako. May Angela ako kaya walang dahilan. How I wish na nandito din siya. Chef Sunshine, may naghahanap po sa inyo. Sabi sa akin ng katrabaho ko. Sino? Tanong ko sa kanya. Hindi po niya sinabi ko sino siya. Sige, tatapusin ko lang ito. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Tinapos ko muna ang lahat ng mga gawain ko. Malapit na rin naman na kami magsara kaya sisilipin ko muna kung sino naghahanap sa akin. Chef, labas lang po muna ako saglit. Paalam ko kay Xavier. Okay. Tipid na sagot niya sa akin. Lumabas naman ako para silipin ko sino naghahanap sa akin. Paglabas ko sa kitchen ay tinuro sa akin ng staff ko na saan na naghahanap sa akin. At nanlaki ang mga mata ko at napangiti akong bigla. Love! Nakangiting sambit ko at mabilis na lumapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. I miss you, love. Malambing na sabi niya sa akin. I miss you too. Bakit hindi mo sinabi na ngayon ka uuwi? Tanong ko sa kanya. I want to surprise you. Sagot niya sa akin. Isang oras pa bagong out ko. Mahintay mo ba ako, love? Of course, love. Nahintay nga kita ng 1 taon. Isang oras pa kaya? Nakangiti na sagot niya sa akin. Balik muna ako sa work ko, love. Sabi ko sa kanya. Okay. Sagot niya sa akin. Pumasok ako sa kitchen at nagtataka ko dahil ang tahimik nilang lahat. Ayusin niyo mga trabaho niyo kung ayaw niyo na tanggalin ko kayo lahat. Galit na sabi ni Xavier at mabilis siyang lumabas dito sa kitchen. Problema niya? Tanong ko sa kanila. Hindi po namin alam. Bigla na lang siyang nagalit. Sagot sa akin ng isang chef. Sura ulo. Biglang bulalas ko. Let's go. Nakangiti na sabi ko kay Angelo. Are you tired, love? Tanong sa akin ng boyfriend ko. No, I'm fine. Sagot ko sa kanya. Dinner muna tayo. Magusto ko bang kainin? Tanong niya sa akin. Kahit saan at kahit ano basta kasama kita. Malambing na sagot ko sa kanya at kumapit ako sa braso niya. I love you. Malambing na sabi niya sa akin. I love you too. Sagot ko din sa kanya. Lumabas na kami sa restaurant at inalalayan niya ako na pumasok sa loob ng kotse niya. Bago kami umalis ay napatingin ako sa may entrance at nakita ko si Xavier na nakatingin sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at umiwas ako agad ng tingin. Habang nasa daan kami, nag-uusap kaming dalawa ni Angelo. Noon ay sobrang tahimik lang siya pero sa paglipas ng mga araw ay masarap pala siyang kasama at kakwentuhan. Hindi ako naiinip kapag siya ang kasama ko. Ganito ba talaga kapag masaya ka at mahal mong isang tao? Sa loob ng 1 taon ay masasabi ko na masaya ako. Na ni minsan hindi pinasama ni Angela ang loob ko. Hindi ko naranasan umiyak sa piling niya. Love, nasaan ang anak natin? Tanong niya sa akin. Nasa lola niya. Hinira muna nila. Doon na daw muna siya. Sagot ko sa kanya. Nagkita na ba sila ng daddy niya? Oo, namasyal din sila kahapon. Naisip ko lang na mas okay ang ganoon. Mas okay na maging bukas ako sa kanila sa anak ko. Kasi alam ko na kahit ano pang gawin ko ay pamilya sila ni Lucio. Sabi ko sa kanya. Pero paano? Huwag na natin pag-usapan. Kaya please, huwag mo na sanang banggitin pa. Sabi ko sa kanya. Okay. Sagot niya sa akin at tinalikan niya ang likod ng palad ko. Thank you. Papunta na kami ngayon sa kondo ni Angelo dahil may inihanda daw siyang surprise sa akin. Ganito siya palagi. May mga kung ano-ano siyang pakulo. Para tuloy akong nagdadalaga sa ginagawa niya pero sa loob din na 1 taon ay never siya nagtanong sa akin. Never din siyang nagparinig tungkol sa sex. Dahil palagi niyang sinasabi sa akin na nararespeto niya ako. Kaya isa din siguro iyon sa dahilan kaya ako siya nagustuhan at minahal. Kasi ngayon lang may gumawa sa akin ng ganito. Kung dati ay puro sama ng loob ang inabot ko kay Xavier, kay Angelo naman ay pagmamahal ang nararamdaman ko.
Grabe ang respeto na ibinigay niya sa akin. Ang respeto na akala ko'y wala nang magbibigay sa akin. Malapit na tayo, love. Nakangiti na sabi niya sa akin. Excited na ako sa surprise mo. Sabi ko sa kanya. Sana magustuhan mo. Sabi niya sa akin. Oo naman, lahat naman ay gusto ko. Dahil alam ko na pinaghirapan mo iyon para sa akin. Dahil alam ko kung gaano ka nagbibigay ng effort sa lahat ng bagay. Lalo na pagdating sa akin. Sabi ko sa kanya. Thank you, love. Nakarating na kami sa building ng condo niya. Hawak niya ang kamay ko habang naglalakad kami papunta sa may elevator. Pero papasok na sana kami nang biglang nag-ring ang phone ko. Love, si mommy tumatawag. Sabi ko sa kanya. Okay, love. Sagot niya sa akin. Kaagad kong sinagot ang tawag ni mommy. Hello, mom? Anak, sorry kung naistorbo kita ngayon pero... Kasi, si Lucio. Ano pa nangyari kay Lucio? Putol ko sa sasabihin ni mommy dahil kinakabahan akong bigla. Wala naman anak. Ayaw lang tuman sa pag-iyak. Nakatulog na kasi siya pero bigla na lang nagising at hindi na tumigil sa pag-iyak. Sagot sa akin ni mommy. Sige po, pupunta na po ako dyan. Sabi ko sa kanya. Sorry anak, hinahanap ka rin niya. Okay po mom, papunta na po ako. Pakasabi na lang po sa kanya, papunta na si mommy. Sabi ko sa kanya. Sige anak. Nang naputol na ang tawag ay lumapit ako kay Angelo. Sinabi ko sa kanya anong nangyari. Nagpaalam na rin ako sa kanya pero gusto niya na ihatid ako. Love, alam ko na pagod ka na. Magta-taxi na lang ako. Sorry talaga kung hindi natuloy ngayon. Pupunta ako dito bukas, promise. Sorry talaga. Sabi ko sa kanya. It's okay, love. I understand. Puntahan mo ng anak natin. Sabi niya sa akin. Thank you, love. I love you. Sabi ko sa kanya at mabilis ko siyang hinalikan sa labi. Alam ko na nagulat siya pero ngumiti lang ako sa kanya. Ako nang aalis na ako pero bigla niya akong hinila at hinalikan niya ako sa labi. Tanagon ko naman ito pero tinapik ko na siya para patigilin dahil kailangan ko nang umalis.